Hello, good day. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Bago po tayo mag-umpisa ay manalangin muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, good day. Good day again and welcome again to my channel, Pantero 101. So, shout out sa subscribers ko, sa aking mga members, sa mga baguhan lang sa channel na ito, shout out sa inyo. Ikaw na bagong tuklas lang sa channel ko na ito, ay ikaw po ay nasa channel ni Pantero 101 na daluyan ng mabuting balita. Okay, basahin na po natin ang ating pagninilay-nilayan na salita ng Diyos sa araw na ito. Sa Psalms or Awit chapter 34 verse 18. At sinasabi in English, "The Lord is close to the brokenhearted and saves to those who are crushed in spirit." Amen. Sa Tagalog po, Awit 34. Awit chapter 34 verse 18. Sa Tagalog, at sinasabi, ang Panginoon malapit sa kanila. Ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen. Ulitin ko po ha. Awit 34, Awit chapter 34 verse 18. Psalms 34 verse 18. In English po 'yon. Basahin ko po sa English. The Lord is close to the brokenhearted and saves to those who are crushed in spirit. Okay, sa Tagalog po. Awit chapter 34 verse 18. Ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso. Okay, ulitin ko ha. Ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Okay? Purihin po natin ang salita ng Diyos. Okay. Bago po tayo going further, bago tayo mag-going further. So, sa mga bagong tunghay sa channel ko na ito, or maging sa mga datihan na, at sa mga channel members ko, shout out po sa inyo.
At wala kayong gagawin, lalo na sa mga baguhan, kundi makinig, 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 at manampalataya. At hiling ko rin po sa inyo, sa mga baguhan sa channel ko na ito, na subscribe na. Amen? Thank you. Okay? Mga idol and kapanalig, ang ating pagnilay-nilayan ay ang awit 34. Awit chapter 34 verse 18. Ha? Ito po ay tungkol sa mga broken hearted, no? Mga broken hearted. Ha? Bagbag na puso. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso. Ibig sabihin, meaning malapit daw ang Diyos sa mga may bagbag na puso. Ha? In English, ang sabi, the Lord is close to the broken-hearted. Ibig sabihin, close. Ha? Malapit. Close. Close ang Panginoon sa mga broken-hearted. In Tagalog, yung mga may bagbag na puso. Amen? Ano ba ang bagbag na puso? Broken-hearted. Okay. Ano ba yon? Ng other kahulugan, other meaning ng bagbag na puso, mga idol and kapanalig. Okay. Ang other kahulugan ng bagbag na puso ay bagbag. Ibig sabihin, ano ba yung bagbag? Ang bagbag meaning nasira. Ano? Bagbag ha? Bagbag. Ang bagbag meaning nasira, nawasak. Ano? Ang bagbag meaning nasira, nawasak, nadurog, kaawa-awa. Amen? Tapos, ano yung puso? The heart. Puso, heart. Yeah? Puso. Meaning, bagbag na puso. Ha? Other term ng bagbag na puso ay nasirang puso. Nawasak na puso. Amen? Nadurog na puso. Kaawa-awang puso. Ha? Amen? Mga idol and kapanalig. So, bagbag na puso. Ha? Nasira na puso. Nawasak na puso. Nadurog na puso. Kaawa-awang puso. Yan. Or sa English, broken-hearted. So, meaning, in English, ganun din, ano? Broken-hearted, ano? Wasak na puso, durog na puso, bigo na puso. Yun, yung other term nung pa pala, other term niya, na nasira na puso, nawasak na puso, nadurog na puso, kaawa-awang puso. Grabe, ano? Broken-hearted in English. Other meaning ng broken-hearted in Tagalog is, ano ba yun? Nasabi ko na, wasak na puso. Durog na puso, nasabi ko na. Bigo na puso. Ha? Or pusong bigo. So, ayan po, ano? Kayong mga may bagbag na puso, ano? Ay,
Ang sabi dito, the Lord is close to you. Malapit daw ang Diyos sa inyo. Close. Sa mga may bagbag na puso dyan, meaning, huwag kayong malungkot kasi ang Diyos na sa inyo. Malapit. The Lord is close. Ang Panginoon ay close. Close siya. Malapit siya sa mga may bagbag na mga puso. Yung mga pusong sawi. Yung mga sawing puso. Yung mga wasak na puso. Yung mga broken hearted. Huwag kayong mag-alala. Kasi nga, nasusulat, ano man ang dahilan ng pagkawasak ng puso nyo, ano man ang dahilan niyang bagbag na puso na yan, yung pagiging broken hearted ninyo, nandyan po ang Diyos, malapit sa inyo, nandyan lang sa tabi ninyo. Close. Ang Panginoon ay close. The Lord is close to the broken hearted. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Amen? Meaning, kaya nyo pong pagtagumpayan yan. Kasi nasusulat Awit 34 verse 8. Awit chapter 4 verse 8, Awit chapter 34 verse 8. The Lord is close to broken hearted. Tagalog, ang Panginoon ay malapit sa may bagbag na puso. Amen? Kaya, no regret, Kaya, huwag kang malungkot, idol and kapanalig. Huwag kang mabagabag. Huwag kang ma-stress. Kasi mai-stress ka talaga dyan, Kung ano man yang ikinabagbag ng puso mo, ano man ang dahilan niyan, Kapatid, nandyan lang ang Diyos sa tabi mo. Close na close siya sa'yo. Makati ang ilong ko. Kung ikaw na may bagbag na puso ngayon, kapatid, ikaw ngayon, diba, may kinikimkim ka sa puso mo. Isa kang pusong sawi. Isa kang pusong sugatan. Pusong sawi ka. Pusong bigo. Pusong sugatan ka ngayon. May bagbag sa iyong puso. Makati ang ilong ko. Bakit kaya? Okay. Bagbag na puso. Kapag ka nakakaramdam ka ngayon ng bagbag na puso, kapatid, and kapanalig, idol, and kapanalig, huwag kang malungkot. Mag-relax ka lang. Bakit? Bagamat gaano man kasakit yan, relax. Mag-relax ka lang. Bakit? Nandyan ang Diyos, katabi mo lang. Nandyan ang Panginoon natin. Close. The Lord is close to the broken-hearted. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Ibig sabihin, nandyan siya, katabi mo lang, pwede mo siyang sandalan. Lord, pasandal. Broken-hearted ako Lord, nandyan ka? Ang sabi ni Pantero 101 nandyan ka raw malapit ka raw sa mga broken hearted. Totoo po yan. Nandito po nakasulat. Hindi ang Diyos, hindi niya pwedeng pasinungalingan ito na kanyang sariling, na sa kanya mismo nang galing. Ang sinasabi ko po sa inyong harapan ngayon, ay hindi po galing sa akin, ito po ay galing sa Kanya, sa Diyos.
sa Diyos amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Ha? Ginawa akong instrumento, papunta sa iyo ngayon. Nandiyan ka ngayon, witness ka. Pinapanood mo ako ngayon, nakikinig ka ngayon. So, witness ka. Kung nakakaramdam ka ng isang bagbag na puso, isa kang pusong sawi. Broken hearted ka. Wasak na wasak ang puso mo. Durog na durog ang puso mo. Bigong-bigo ka sa ang puso mo. So, don't worry. Ha? Bagkos, be happy. Bakit? Andyan lang ang Diyos, Katabi mo lang siya. Malapit lang siya sa'yo. Sa sobrang lapit niya, pwede mo siyang sandalan. Oo. Ito yan. Sabihin mo, Lord, magbag ang puso ko. Wasak na wasak ang puso ko. Pwede ba, sandal mo na nga ako sa'yo para maibsan naman ako ng stress. Para maibsan ako ng sakit na nararamdaman. Sakit. Okay. Amen? Kaya, mapalad tayo, sapagkat, ano man ang kasawian natin sa buhay, pusong sawi ka. Wasak ang puso mo, bigo ang puso mo, durog na durog ang puso mo, wasak na wasak, kaawa-awang puso, anong nangyari sa'yo, Huwag kang mabahala, don't worry, idol, Kasi, may kasama ka, hindi ka nag-iisa. Nandyan lang, sandalan mo ang Diyos, ang Panginoon. Nandyan lang, close na close siya sa'yo ngayon. Close lang siya sa'yo. Malapit lang siya, nandyan lang siya, pwede mo nga sandalan. Lord, pasandal naman. Wasak ang puso ko Sabi sa awit 34:8 na malapit ka raw sa mga pusong sawi sa mga bagbag na puso So, pasandal naman, Lord. Ha? Kati ang ilong ko. Bakit kaya? Okay. So, sa mga nakakaranas ng bagbag na puso, relax lang po kayo. Ha? Bahala na si Lord sa iyo. Sandalan mo na lang siya. Nandiyan siya agad. Hingan mo agad siya ng tulong, Lord. Pa-help naman, Lord. Help. Nandiyan ka daw Malapit ka raw Close ka raw sa mga bagbag ang puso Kagaya ko Sawing-sawi ako Sawing-sawi ang puso ko ngayon, Lord. Excuse me po. So, ganito po kasi yan, mga idol, Ang paghahari po kasi ng Diyos dito sa lupa, kumbaga, ang kaharian ng Diyos po ay nandito sa atin. Naghahari po siya sa atin ngayon. Akala mo, ikaw, bagbag ang puso mo. Parang feeling mo, sawing-sawi na ang puso mo. Broken ka, wasak na wasak ang puso mo, Ang akala mo, ikaw lang. Ang akala mo, nag-iisa ka lang. Pero, sa time na yan po, naghahari na ang Diyos sa'yo, sa atin. Bakit? Kasi, nandito. Wala naman sa langit ang kaharian ng Diyos kundi nandito. Nandito sa lupa, sinasamahan tayo. Di ba? Kagaya nito. Bakit? Kamo? So, bagbag ang puso mo ngayon, kapatid. Ha? Broken hearted ka ngayon, kapatid, idol. Durog na durog ang puso mo, Wasak na wasak ang puso mo, Bigong-bigo ang puso mo, Sawing-sawi ang puso mo, Nandyan lang pala. The Lord is close to broken hearted. Ibig sabihin, wala siya sa langit.
nandito siya sa lupa, sinasamahan tayo. Amen? Ito, the Lord is close to broken-hearted. Oh, broken-hearted ka. Meaning, wala sa langit ang Diyos, nandito sa lupa, nakikihalubilo sa atin. In spirit. So, meaning, akala mo, nag-iisa ka lang dyan, kausapin mo lang siya na parang siya, na parang nakikita mo siya. Kaya sabi ko nga sa'yo, kausapin mo ang Diyos. Ha? Halimbawa, bagbag na bagbag ang puso mo, wasak na wasak na. Mag-isa ka lang dito sa kwarto, ano? Kausapin mo lang siya na parang may kasama ka. Kasi nga in spirit nga siya eh. Hindi natin siya nakikita. Meaning, sa pamamagitan nito, the Lord is close to broken-hearted. Close. Nandito tayo sa lupa, di ba? Halimbawa, close ka, sawing puso ka, bigong-bigo ka ngayon. Puso mo, wasak na wasak, broken na. Di ba? Nandyan, close. Nasa sayo. The Lord is close to broken-hearted. Ang Lord, ang Panginoon natin, wala sa langit. Nandito sa lupa, nakikihalubilo sa atin. So, kausapin mo na siya agad. Ha? Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso. The Lord is close to broken-hearted. Kung nasa langit siya, di sana. Hindi niya sinabi dito na the Lord is away to broken-hearted kasi nga malayo siya, nasa langit. Hindi ang pagkos ang sinabi the Lord is close to broken-hearted. So, nandito lang siya, nakikihalubilo siya sa atin. Amen? Kasi nga, omnipresent siya. Amen? Pati ang ilong ko. Amen? So, ang paghahari kasi ng Diyos, nandito. Kahalubilo natin siya in spirit. Hindi lang natin siya nakikita. Pero mararamdaman mo siya. Kausapin mo lang. Akala mo, nag-iisa ka dyan sa kwarto mo. Broken-hearted ka. Ganun-ganun ka. Hikbi-hikbi ka kasi durog na durog ang puso mo. Wasak na wasak. Kung ano man ang dahilan yan. Ikaw ang nakakaalam yan. Kung bakit na durog ang puso mo, kung bakit broken-hearted ka, hikbi-hikbi ka dyan, nakahiga ka dyan, iyak-iyak ka dyan sa higaan mo, nandyan lang siya sa tabi mo. Akala mo, wala kang kasama, meron. Kasi nga, the Lord is close. Close nga daw eh. Ibig sabihin, nandito ang Diyos. Kapag ka broken-hearted ka, malungkot ka, nandyan siya. Wala siya sa langit. Amen? So, ang langit po ay nandito sa lupa. Amen? Nandito sa lupa ang langit kasi nandito ang Diyos. Nakikihalibilo siya sa atin. Nakikijoin siya. Amen? Maliwanag. The Lord is close to broken-hearted. Nandito lang siya. Gaano ba kalayo ang langit at lupa, di ba? Di ba? Ang taas niyan, di ba? Ibig sabihin, wala siya doon. Nandito siya sa lupa. Close pa. Nakikipag-close pa siya. Lalo na pag broken-hearted ka, nandyan siya agad. Meaning, nandito lang siya. Amen? So, kapatid kong broken-hearted ka, nandyan ang Diyos. Isang guni mo. Yung pagiging broken-hearted mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, heal my heart. Diba? Kausapin mo. Magsalita po kayo dyan, na akala nyo kayo lang, magsalita po kayo. Magsalita lang po kayo, nandyan lang po siya. Akala nyo ikaw lang mag-isa, magsalita ka. Harapin mo yung pader, harap ka, Lord. Broken hearted ako, Lord
Panginoon, broken hearted ako eh. Ha? Pakigamot naman. Pakilunasan mo naman ang aking sawing puso, Panginoon ko. Ganun lang naman, di ba? Lalo kung mag-isa ka dyan, isara mo yung pintuan mo ng kwarto mo. Di ba? Or kung marami kayo sa kwarto, punta ka sa CR. Oo. Doon mo siya kausapin. Harapin mo yung pader. Umarap ka sa pader. Magsalita ka. Amen? Sumining ang Diyos po, wala sa langit, ano? Kapag ka nalulungkot, kapag ka broken hearted ka, ano? Sawing puso ka, ano? Nandyan na agad ang Diyos sa'yo. Wala siya sa langit. Di pa taga, bubulusok agad yan. Ibig sabihin, nandito siya. Kasi close nga daw eh, di ba? Close. Malapit siya sa may mga bagbag na puso. Close siya sa mga broken hearted. Amen? Kaya kung ikaw ay broken hearted, kapatid, ano, huwag ka na malungkot. Ha? Mag-relax ka lang. Kasi bakit? Nandyan ang Diyos sa tabi mo eh. Close na close kayo eh. Nandyan lang siya sa sungki ng ilong mo. Andyan, nasa harap mo mismo. Magsalita ka lang. Di ba? Amen? Sabi ng Lord, alam ko nandiyan ka. Kasi sabi sa awit 34 verse 8 is close ka raw sa mga broken hearted. Oh. So magsalita lang yung iba kasi hindi alam kung paano usap. Makipag-usap ka sa Diyos na parang ayan, na parang may tao kang kaharap. Bagamat hindi mo na nakikita yan kasi in spirit na nga siya, ano, idol, ano. Kausapin mo siya na as in na kaharap mo ay tao. So, pinakadabis dyan, ano, humarap ka sa pader. Oh, harap ka sa pader. Salita ka na to, Lord, kasi ganito eh. Kausapin mo yung pader. Harapin mo yung pader. O, yun. I-visualize mo na nandun na ang Diyos. Nasa harapan mo na siya, Lord. Broken hearted ako eh. Ang sabi kasi sa awit 34 verse 8 eh, close ka raw sa mga broken hearted na kagaya ko eh. Ano? Na malapit ka raw sa kagaya ko na bagbag ang puso eh. Bigong-bigo eh. Wasak ang puso, wasak na puso eh. Wasak na wasak ang puso ko, Lord. Pwede ba gamutin mo? Pakigamot naman ang aking wasak na puso, Panginoon ko. Ganun lang. Amen? Kating ilong ko na. So, ganun lang po, ano. At saka, ang sabi pa rito, ano, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ito pa ha. Kung broken-hearted ka, nandyan lang siya. Close siya. Pag sinabi niyang close siya, kausapin mo na siya. Broken-hearted ka. So, close ang Diyos sa mga broken-hearted. Sa mga bagbag ang puso. Sa mga sawing puso. Close siya. Nandyan lang siya. So, kausapin mo na. Di ba? The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ito naman sa mga stress na, yung stress sa pamamagitan ng bagbag na puso, no, broken-hearted, at yung crushed in spirit. Ang sabi dito, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Tagalog ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso, broken-hearted, ano, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa, ano, crushed in spirit.
Okay. Sabi ng Diyos, malapit siya sa mga broken-hearted. So, walang problema. Pag broken-hearted ka, ano ba yung broken-hearted? Sawing puso, wasak na puso, durog-durog na puso. Ano pa? Bigong-bigong na puso. Ano? Ano pa? Yun. Kaawa-awang puso. Yun. Siyempre, pil na pil mo yung puso mo. Bagbag na bagbag ka na, no? Nandyan lang ang Diyos. Malapit lang sa'yo. So, meaning, meron ka na agad hihingan. Hindi mo lang kasi alam yung sekreto. Magsalita ka lang. As in, kaharap mo siya. Kasi nga, ang Diyos naghahari dito sa lupa. Dito siya naghahari, wala sa langit ang Diyos natin, ang Panginoon natin. Nakaantabi siya sa atin dito. Kaya bakit? Bakit ko nasabi yan? Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw, the Lord is close. Close. To broken-hearted. So, meaning, the Lord is close to broken-hearted. Sino ba ang nabo-broken-hearted? Mga tao. Tayo. Diba? Meaning, tao, nandito tayo sa lupa. Diba? Meaning, nandito sa lupa, ang Panginoong Diyos natin, si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Wala sa langit ang Diyos kundi nandito sa lupa. Kasi ito, the Lord is close to broken-hearted. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso, mga sawing puso. Sino ba ang may puso na nabubroken, na nawawasak, nabibigo? Di ba? Mga tao. Nasaan ba ang mga tao? Di ba nandito sa lupa? Meaning, nandito sa lupa ang Diyos. Bagbag ang puso mo. Broken-hearted ka. Nandyan lang siya, close. So, kausapin mo na. Amen? Akala mo, malayo ang Diyos. Nasa langit, malayo. Nandito ang Diyos sa lupa. Dito, yung langit, ibinaba niya. Nandito siya. Kung nasaan ang Diyos, nandun ang langit. Amen? Dahil close siya sa mga broken-hearted. Meaning, nandito siya sa lupa. Kasi tao, nandito tayo sa lupa. Tayong mga tao, nandito tayo sa lupa, no? So, broken-hearted ang tao. So, nandito siya. Broken-hearted ka, kapatid, di ba? So, nandiyan ang Diyos sa tabi mo. Amen? So, humingi ka na ng kwan sa Kanya, lunas. No? Lord, andali Panginoon ko, pakilunasan mo naman ang puso ko. Ano lang, di ba? Magsalita ka, as in, nakikita mo siya, na nakakausap mo siya, pero pinaka-the best way yan, umarap ka sa pader. Harapin mo ang pader. Magsalita ka na doon. Kausapin mo na ang Diyos. Kasi nandyan close siya Close nga daw meaning wala sa langit ang Diyos. Nandito sa lupa, nakikihalubilo sa atin. Amen? Amen po? Okay. Tapos, ang sabi pa dito, at, sabi niya, ang Panginoon malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang mga may pagsisising diwa. Okay. So dito naman tayo sa pagsisising diwa, Pag broken hearted ka, malapit sa iyo ang Diyos, nandyan lang. Kung nakakaranas ka naman ngayon ng pagsisising diwa, halimbawa, nakakaranas ka ng broken hearted, wasak ang puso mo ngayon, kapatid, nandyan lang ang Diyos, close. Hingan mo na siya. Magsalita ka na. Sabihin mo na sa Kanya, Lord, pakilunasan mo naman ang aking sawing puso. Doon, magsalita ka na, kausapin mo. Panginoon ko, gamutin mo naman ang puso kong sawi. Doon, kausapin mo na siya. Ito naman, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ano ba ang pagsisising diwa? Ang diwa, pagsisising diwa, Okay. Doon muna tayo sa diwa. Ano bang diwa? Ang diwa ay spirito.
kaluluwa or kalooban. Ay, yan, diwa. So, ang diwa ay espiritu, kaluluwa, or yung kalooban natin. So, kung pagninilayan mo kung ano ang pagsisising diwa, ibig sabihin ng pagsisising diwa ay pagsisising, ano bang diwa? So, espiritu, kaluluwa, o kalooban. Yan yun ang diwa. Ano ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagkalungkot. Kung nagsisisi ka, di ba, malungkot ka, di ba? Pagkalungkot. Kasi, di ba, ang feeling ng nagsisisi ay malungkot, di ba? Pagkalungkot, ang pagsisisi. Pagdadalamhati, di ba? Pagkalungkot, pagdadalamhati. Pananaghoy, di ba? Pagtalikod. Amen? Nakuha nyo? Amen? So, inililigtas ng Diyos ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So, hihimayin natin ang pagsisising diwa, no, para maintindihan po natin. So, ang diwa ay espiritu, kaluluwa, or kalooban. Yun yung, kumbaga, iisa lang din yan. Ano? Diwa. Ang pagsisisi, pag sinabing pagsisisi, ikaw ay malungkot, nagdadalamhati ka, nananaghoy ka, or tumatalikod ka na kasi nagsisisi ka na nga, di ba? So, pag-isahin natin yan, ano? Pagsisising diwa, other term ng pagsisising diwa ay pagkalungkot ng espiritu, or nagdadalamhating espiritu, or nananaghoy na kaluluwa, or nagdadalamhating kalooban. Ayan yan, di ba? Yun ang ibig sabihin ng pagsisising diwa. So, alam niyo na, ang pagsisising diwa, other term po niyan ay pagkalungkot ng espiritu, pagkalungkot ng kaluluwa, o pagkalungkot ng kalooban. Or, other term pa ng pagsisising diwa ay nagdadalamhating espiritu, nagdadalamhating kaluluwa, nagdadalamhating kalooban. Ayan po, di ba? Pagsisising diwa, other term niyan ay nananaghoy na espiritu, nananaghoy na kaluluwa, nananaghoy na kalooban. Amen? At pagtalikod. Ibig sabihin, pagtalikod ng espiritu, tinatalikdan na niya. Pagtalikod ng espiritu, pagtalikod ng kaluluwa, or pagtalikod sa kalooban ng kalooban. So, yan po ang kasing hulugan ng pagsisising diwa. So, ang mga tao na nakakaranas ng pagsisising diwa ay inililigtas daw niya. So, ulitin ko idol. Ang sabi dito, ang Panginoon malapit siya sa kanya. Okay, ulitin ko. Ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So, kung bagbag na puso or broken hearted, so meaning broken hearted ka, nandyan lang ang Diyos sa tabi mo. Kausapin mo na agad. Lord, kung broken hearted ang nararamdaman mo ay broken hearted, kausapin mo na agad ang Diyos. Lord, pakigamot naman ang aking wasak na puso, ang aking sawing puso, Lord. Gamutin mo naman. Kausapin mo siya as in kaharap mo ay tao. Panginoon ko, gamutin mo naman ang aking wasak na puso. Amen? Ganun lang. And then, kung ikaw naman ay mayroon kang pagsisising diwa, meaning yung espiritu mo. Ang usapin na rito as yung espiritu mo na, yung diwa mo na. Kung mayroon kong pagsisising diwa,
kung yung pagkatao mo ay meron ng pagsisising diwa, ano, or pagkalungkot na espiritu, ano, yung pagdadalamhating espiritu or pagdadalamhating kaluluwa, no, pagkalungkot na espiritu, pagkalungkot na kaluluwa o pagkalungkot na kalooban or nananaghoy na espiritu, nananaghoy na kaluluwa, nananaghoy na kalooban. So, kung pag-iisahin mo yan, ang tawag yan is pagsisising diwa. Kung meron kang ganyan na nararamdaman, ano, sa katauhan mo, yan, isa pa yan. Concerned din ang Panginoon dyan, ililigtas daw niya ang nakakaranas ng may pagsisising diwa. Kasi ang sabi dito, maliwanag, ano, sa sikat ng araw, ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen? In English, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Crushed in spirit. Ito yun, ibig sabihin, crushed in spirit. Pagsisising diwa. Ano ba ang other term ng crushed in spirit sa Tagalog pa, no? Kung tatagalogin mo yung crushed in spirit, other than pagsisising diwa, ay nandito. Crushed in spirit means brokenness, woundedness, inner pain, despair. Crushed in spirit ay, in English, other term ng crushed in spirit ay brokenness. Parang broken hearted. Brokenness. Ibig sabihin, wasak na espiritu. Broken na espiritu. Broken na diwa. Crushed in spirit. Broken spirit. Other term yan is woundedness na espiritu. Sugat-sugat. Crushed in spirit, other term yan, ang kasing hulugan yan ay brokenness or broken spirit. Diba? Woundedness or sugat-sugat na espiritu. Inner pain, yung sugat sa kalooban, sa loob, masakit ang iyong loob, dito sa loob, nandun sa loob ang sakit, inner pain. Tsaka despair. So, yan po. Ano ba ang despair? Ang despair ay kawalan na ng pag-asa. Pag nakakaramdam ka na ng despair, yun yung kawalan ng pag-asa. So, yan. Kapag ang diwa mo, may pagsisising, kapag meron ka ng pagsisising diwa, or crush na ang spirit mo. In English, crush ang spirit mo, broken na broken ang spirit mo. Wounded, woundedness, sugat na ang spirit mo, sakit, grabing sakit na yung espiritu mo, nakakaramdam ka na sa loob ng masakit na kalooban, inner pain ang spirit mo, nakakaramdam ng inner pain, at despair, nakakaramdam na ng despair ang espiritu mo. Ang despair, ang despair? Kawalan ng pag-asa. Nakakaramdam na ng kawalan ng pag-asa ang espiritu mo. Yan. Ililigtas din ng Panginoon ang mga nakakaranas ng ganyan, yung pagsisising diwa. Or crushed in spirit. Hindi lang broken hearted. Pag broken hearted, madali pa kasi sumandal ka lang sa kanya kasi close nga. Broken hearted ka, nandyan lang ang Diyos, kausapin mo. So, madali lang yon. Sumandal ka lang. Umarap ka lang sa pader. Panginoon, pusong sawi ako ngayon, broken hearted ako. Pakigamot mo naman. O, diyan na, magsalita ka lang. Pero ibang usapin na kapag pagsisising diwa, yung espiritu mo na ang may sakit doon. Hindi lang yung puso mo. Kapag ang espiritu mo na ang may karamdaman, may pagsisising diwa na siya, crush in spirit na siya. Pag crush in spirit, crush in spirit ka na,
Meaning, broken na yung espiritu mo. Hindi na puso ang pinag-uusapan eh, no? Espiritu na, no? Pagka humiwalay ang espiritu mo sa katawan mo, di wala ka na. As in, wala ka na ring buhay once na ang espiritu mo ang nawala sa katauhan mo. So, ito, inililigtas niya ang may mga pagsisising diwa. Oh, So, pag broken hearted ka, sandali lang yan para sa kanya. Bakit? Nandyan lang siya. Close siya sa'yo. Kausapin mo, Lord, broken hearted ako eh. Wasak na wasak ang puso ko eh. Binasted ako na yung ganito eh. Ang sakit ng nararamdaman ko eh. Broken na, bigong-bigo ang puso ko, Lord. Binastos. Binastos. Correction. Binigo ako nung nililigawan ka. Ang sakit pala ng ganon. Yung busted din ka ng binasted ako nung nililigawan kong babae, Lord. Pakigamot mo naman ang puso ko. O, di ba? Simple lang yon. Mga tungkol sa pagiging broken heart, sandali lang kay sa Diyos, sa Panginoon natin yan. Kasi katabi lang natin siya, isang guni mo agad. Andyan. Pero, ibang usapin na kapag pag meron ka ng pagsisising diwa, or crush in spirit ka na, or broken na ang espiritu mo, or sugat na sugat ang espiritu mo, or kaluluwa mo, or nakakaramdam ka na ng inner pain. Pag inner pain kasi, hindi naman yung katawan mo ang masakit, kundi inner pain, meaning yung kaluluwa mo ang nasasaktan, yung espiritu mo ang nasasaktan, or desperado na ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, despair na, parang nawawalan na ng pag-asa. Yan, to the rescue ang Panginoon natin. Ililigtas daw niya agad yung may mga ganyan, yung mga may pagsisising diwa. Yung pagsisising diwa, na other term niyan is malungkot na espiritu, nagdadalamhating espiritu, nagdadalamhating kaluluwa, ano pa, nananaghoy na kalooban, nananaghoy na kaluluwa, nananaghoy na espiritu. Yan po yung pagsisising diwa. In English, crash in spirit. Other kahulugan ng crash in spirit, either crash in spirit or brokenness spirit. Broken, wasak, wasak, broken, as in broke, nasira. Parang yung di ba? Kuha ka ng salamin, baso, nababasagin, ibagsak mo, tak, yan, ang tawag doon, broken. Parang ganon, di ba? Yung baso, nababasagin, balibag mo, pag yun nawasak, yun, tawag doon, broken, parang ganon. Ba? Brokenness spirit, woundedness spirit, yung sugat na sugat, feeling sugat na sugat. Pag woundedness spirit, ibig sabihin merong inner pain. Yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, yung kalooban mo, inner pain, nakakaramdam ng inner pain, yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, inner pain. Tapos, nakakaramdam despair feeling. Anong despair? Kawalan ng pag-asa. Kapag kaganyan ang nararamdaman na ng tao, meron ng pagsisising diwa, to the rescue po ang Panginoon natin. Iniligtas po tayo. Amen? Kasi kung broken heart ka, alam mo nakaramdam ka ng broken heart, nandyan yung kumbaga, magkaakibat yan na sakit, makakaramdam ka ng broken heart, ang katumbas niyan is pagsisising diwa. Either ma-over stress ka na, magiging malulupay-pay ka na eh. Ang bibigay yung espiritu mo. 'Di ba? Hanggang sa sugat na, nakaramdam ka ng broken heart, So, nakaramdam ka ng broken heart. Katumbas kasi niyan ay yung pagsisising diwa. Makakras ngayon yung espiritu mo. Kasi dahil sa broken hearted ka, mapipil mo rin ay yung diwa mo, yung espiritu mo ay masusugatan din. So magiging magiging stress
magiging stress ka na. Ganyan po. Kasi once ng isang tao nakaramdam ng broken hearted, bagbag na puso, nakaramdam ng bagbag na puso, sawing puso, sunod na dyan yung espiritu mo ay masasaktan din ang espiritu. Kapag ka na broken heart ang isang tao, nasawi ang puso niya, makakaramdam ng pain sa puso, katumbas din yan yung espiritu natin, kaluluwa natin, kalooban natin ay masasaktan din, mabubroken din yung espiritu natin, masusugatan din yung espiritu natin or kaluluwa natin or kaluluwa natin or kalooban natin, masusugatan, mawawasak, mababasag din yung espiritu natin, madidespair yung espiritu natin, meaning despair, feeling walang-wala na siyang pag-asa. Yun yung iba kapag ka nakakapil ng ganyan, nagpapakamatay na. So yun na yun, nararamdaman yung iba, nagsusuicide na kasi nga sobrang kalaglag. Time out muna. Ayan. So, ganun po, Okay, so mag-ingat po, kapag ka nakaramdam po kayo ng broken heart, ng bagbag na puso, pag nakaramdam kayo ng broken heart, pag nakaramdam kayo ng isang, na-feel nyo na broken heart na kayo, nabagbag na ang puso ninyo, sunod na dyan yung pagsisising diwa. Meaning, masasaktan din yung espiritu ninyo, yung kaluluwa ninyo, yung kalooban ninyo. Sabay yan. Kapag ka hindi mo nakayanan, ikaw na nakakaramdam ng pusong sawi, pusong sugatan, bagbag na puso, ang sunod dyan ay masasaktan din yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung kalooban mo, hanggang sa gagawa ka na ng isang masamang hakbang. Yung iba, nagpapakamatay, nagsusuicide. Yun po ang outcome ng broken hearted at may pagsisising diwa. Sabay po yan. Pag broken hearted ka, kasabay din yan yung espiritu mo, kasabay din yan, broken hearted ka, siyempre malulungkot ka, mananaghoy ka, kaawa-awa yung puso mo, kapag ka broken hearted ka is sirang-sira ang puso mo, wasak na wasak ang puso mo, durog na durog ang puso mo, kaawa-awa ang puso mo, yun yung feeling mo ngayon. Kasabay niyan yung espiritu mo ngayon, makakaramdam din ng kalungkutan. Magdadalamhati rin yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, mananaghoy din ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, ang kalooban mo. In English, makakras yung spirit mo, mabubrokenness, masusugatan, madidespair. So, ang tendency niyan, yung iba, pag hindi nakayanan, ay magpapakamatay, magsusuicide. So, dyan po to the rescue yung ating Panginoon. Nasusulat, ang sabi nito, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Ang Panginoon, malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So, kaya pala ang Diyos, malapit siya sa mga broken-hearted, sa mga may mga bagbag na puso, kasi ang kasunod pala niyan, ay masasaktan din. Kasabay na masasaktan din pala ang diwa natin, ang espiritu, ang kaluluwa, ang kalooban, masasaktan din yan. Malulungkot din kapag nakaranas tayo ng broken-hearted, bagbag na puso, masasaktan din pala yung espiritu natin. Makakaramdam ng pagkalungkot na espiritu. Yun. Makakaramdam din ng espiritu natin ng pagdadalamhating espiritu, pagdadalamhating kaluluwa.
nananaghoy din ang kalooban natin, ang kaluluwa natin nananaghoy, ang espiritu natin nananaghoy. Nagkasabay nun, kapag ka na broken heart ka, kasabay nung feeling ng espiritu natin ay masasaktan din. Mananaghoy ang espiritu natin, magdadalamhati ang espiritu natin, malulungkot ang espiritu natin, gawa ng broken hearted na yan, gawa ng pagkawasak ng puso na yan natin. So, kaya pala, close ang Diyos, kasi kaya pala, close ang Diyos sa may mga pusong sugatan, mga pusong bigo, mga broken hearted. Kaya pala ang sabi dito, the Lord is close to the broken hearted. Kasi po, kaya pala close siya, kasi ang kasunod niyan, masasaktan din yung espiritu natin. Magdadalamhati din yung espiritu natin. Ang espiritu natin ay magdadalamhati, mananaghoy din. Masusugatan din ang espiritu natin. Mawawasak din ang espiritu natin. Kasabay ng pagkawasak ng puso mo, sasabay yung espiritu natin. So, yung iba, nagsusuicide kasi hindi nakakayanan. Na-over-stress na. So, ayan pala. So, ang Diyos, kaya pala malapit. Kaya pala malapit ang Diyos sa mga broken-hearted kasi to the rescue agad ang Diyos. Lalapit agad siya pag broken-hearted ka. Bakit? Sunod yung kaluluwa mo, malulungkot din ang kaluluwa mo, mananaghoy ang kaluluwa mo, ang espiritu mo mananaghoy din, mawawasak din ang espiritu mo, masusugatan din ang espiritu mo, tapos to the extent na magpapakamatay na yung tao kasi hindi na niya kaya yung pain, yung sakit ng kalooban, yung sakit ng damdamin bilang isang broken-hearted at saka yung sakit ng espiritu. Kasi yung espiritu mo, pag na broken-hearted ka, mawawasak din ang espiritu ng tao. Mawawasak din yung kaluluwan ng tao. Yung kalooban ng tao, masasaktan din. Sabay yan. Kaya, ang Diyos, malapit. Malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Kasi, to the rescue agad yan. Kasi once na hindi maagapan, baka hindi makayanan ng tao, magpapangamatay. Hindi niya makakayanan ngayon yung sama ng loob. Hindi niya makayanan yung inner pain. Hindi niya makayanan yung sobrang dalamhati, sobrang hinagpis ng kaluluwa, ng puso at kaluluwa kapag hindi na agapan yun ng Diyos, yun, to the extent magpapakamatay ang tao. Kaya maraming in despair diyan, maraming mga pusong sawi diyan na nagpapakamatay dahil ang kaluluwa kapag bumigay na pala ang kaluluwa, pagsisising diwa, kapag nakaramdam na ng pagsisising diwa ang isang tao, yun mag-iisip yun na magpapakamatay. So yun ngayon, yun yung ililigtas ngayon ng Diyos. Yung mga nagtatangkang magpapakamatay na kasi nga hindi na niya makayanan ang sobrang sakit na nararamdaman ng kanyang kalooban, ng kanyang espiritu nang dahil sa pagiging broken-hearted niya. Kaya close ang Diyos sa mga broken-hearted kasi to the rescue agad. Kasi to the rescue, sabay din na masasaktan din ang espiritu or ang kaluluwa natin or ang kalooban natin, sabay yan. Tapos kapag hindi yan maagapan, magpapakamatay ang tao, mai-stress, mabubuang na, gusto na niyang kitlin para gusto niyang wakasan ang paghihirap. Ayan, to the rescue ang Diyos. Ililigtas niya yung mga taong may pagsisising diwa, yung mga nakakaramdam ng ganyan. Kaya pala, ang Diyos ay close. Ang Diyos ay malapit sa mga may mga broken heart. Kasi diyan mga may broken heart, yung mga pusong sawi. Yung mga may mga pusong sawi, very close pala ang Diyos sa mga yan, sa mga tao niyan kasi may tendency na magpapakamatay, magsusuicide. Bakit? Kasi hindi rin kakayanin ng kanyang espiritu at kaluluwa at kalooban. Masasaktan din pala ang mga yan, magkaroon ng feeling ng pagsisising diwa. Pag sinabing pagsisising diwa, magdadalamhati, malulungkot, malulumbay, mananagoy ang espiritu. Madisper, makakaramdam ang espiritu na yan ng kawalan ng pag-asa sa sakit na nararamdaman ng puso. So ayan, to the rescue ang Diyos. Kaya
close agad siya sa mga may nararamdaman na close agad ang Diyos sa mga may pusong sugatan, mga pusong sawi, close agad siya diyan. Kaya pala lumalapit agad ang Diyos sa taong may ganyang karamdaman, mga broken hearted, mga pusong sawi. Kasi po kasabay niyan yung espiritu, yung kaluluwa at kalooban natin sabay din na masasaktan, magdadalamhati, mananaghoy ang espiritu na yan. So ngayon, to the extent ng kapag hindi nakayanan ng espiritu, yung sakit, yung inner pain na nararamdaman niya nang dahil sa pagiging broken hearted niya, pag hindi kasi kapag hindi nakayanan ng espiritu, nandyan na yung to the extent na nandyan na yung tao na makakaisip ng magpakamatay. So, nandyan ang Diyos, ang sabi ng Diyos, ililigtas niya ang mga may pagsisising diwa. Kaya kapag ang tao ay broken hearted, ang kasunod yan, pagsisising diwa. Kaya to the rescue agad ang Diyos. Ang Panginoon natin, nandyan agad. Amen? Nandyan agad ang Panginoon natin. Kapag nakita niya, oy, nabigo, sawing puso yun, nandyan agad, to the rescue agad ang Diyos, nandun agad siya sa tabi mo. Bagamat hindi mo siya nakikita, nandyan. Kasi baka mamaya, hindi mo makayanan, magpakamatay ka. Kasi nga, yung espiritu mo, hindi na rin niya kaya, bibigay din yung espiritu at kaluluwa mo, sa sobrang sakit na nararamdaman ng puso mo, yung espiritu mo ngayon, bibigay din. Ngayon, siyempre, kapag ganyan ang nararamdaman mo ang Diyos, kaya pala nandyan lang sa tabi natin ang Diyos kapag broken hearted tayo, kasi nga inaantabayanan niya yung kapag nagkaroon ka rin ng feeling na pagsisising diwa, kasi nga sunod na masasaktan agad dyan yung espiritu at kaluluwa natin. At kapag hindi nakayanan ng espiritu at kaluluwa natin yung nararamdaman ng puso natin, yun to the rescue ang Diyos. Kapag nag-isip na yun na magpapakamatay na, iinom na ng lason, so nandyan to the rescue ang Diyos, ang Panginoon. Ililigtas niya yung mga taong may ganong nararamdaman na, yung may mga pagsisising diwa na, kapag bumibigay na ang espiritu, ang kaluluwa at kalooban ng isang tao, nang dahil sa pagiging broken hearted niya, to the rescue, ililigtas agad ng Diyos. Kaya pala ang Diyos close sa mga broken hearted, kasi kaakibat niyan ay masasaktan din ang ating espiritu at kaluluwa. Yun yung pagsisising diwa. Magkakaroon ng pagsisising diwa. Crash in spirit. Makakras din yung spirit natin. Magsisisi rin, magdadalamhati, mananaghoy din ang espiritu natin at kaluluwa natin. So, kaya lumalapit agad ang Diyos kapag broken hearted ka, nandyan siya agad sa tabi mo para magabayan kanya, magabayan tayo na kanyang mga nilalang. Kasi nga, ganyan ka-concern ang Diyos sa kanyang mga taong nilikha. Amen? Pinaglilingkuran pa rin niya tayo. Bagamat tayo ay makasalanan, nandyan pa rin siya sa atin. To the rescue ang Panginoon sa atin. To the rescue. Nandyan agad ang tulong niya. Nandyan siya. Broken hearted ka, nandyan agad siya. Nakaantabay agad siya. Nasa tabi mo agad. So pagka ganun, ang naramdaman mo kapatid, humingi ka na ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo naman ako, broken hearted ako para hindi na agad lumala na pati yung espiritu mo, yung kalooban mo ay makaramdam din ng sobrang sakit, para hindi rin managhoy, para hindi rin magdalamati ang espiritu mo at kaluluwa mo. Kapag nakaramdam ka, broken hearted ka, humingi ka na ng tulong sa Diyos. Lord, broken hearted ako pakigamot mo naman ang puso ko, para maiwasan na yung espiritu at kaluluwa mo ay managhoy din, malaghoy at magdalamhati, para hindi malungkot ang espiritu natin. Kasi once na ang espiritu at kaluluwa natin bumigay, yan na yung tendency na nagpapakamatay ang tao. Kapag sa sobrang hinanakit na, sobrang sakit na, sobrang stress na ang napipil niya sa kalooban niya, yan, to the extent na hindi nakakayanan, nagpapakamatay yung tao. Amen? So, kaya pala,
lumalapit ang Diyos sa mga taong sa mga taong broken hearted. Amen. Kasi nga inaantabayanan niya. Nakaantabay siya sa pagdadalamhati rin ng espiritu natin at kaluluwa natin. Nakabantay agad siya. Halimbawa, broken hearted siya. Nakabantay agad siya sa puso mo. Siyempre, aaliwin ka na niya. Magpaparamdam siya sa iyo, aaliwin ka na niya. Close na siya sa iyo. Kuwan ka na niya, pasasahin ka na niya. Imbis na malungkot ka, pasasayahin ka na niya. Anong tawag doon? Magpaparamdam na siya sa iyo. Lalapit na siya sa iyo. Magpaparamdam siya para maisip mo agad ang Diyos na hingan. So ikaw naman tao, ikaw na nanonood ngayon, kapag may feeling ka na nabubroken heart ka, nawawasak ang puso mo, nandiyan lang ang Diyos sa tabi natin. Kausapin mo agad siya para hindi maapektuhan pati espiritu at kaluluwa mo. Pati hindi maapektuhan din yung kalooban mo. Yung espiritu at kaluluwa mo para hindi maapektuhan ng pagiging pusong sawi mo. Kaya to the rescue ang Diyos pala. Kaya tingnan mo, concern na concern sa atin ang Diyos, ang Panginoon natin. Concern na concern siya sa atin na kanyang mga nilalang. Bakit? Biruin mo, sa kabila ng mga kasalanan natin, concern siya. Kapag kami nararamdaman sa atin, lalo na kapag broken hearted tayo, lumalapit siya agad. To the rescue siya. Kasi, para maagapan niya. Para maagapan niya at mailigtas yung pagsisising diwa mo. Halimbawa, yung crush in spirit, para ililigtas niya agad kapag yung espiritu natin or yung kaluluwa natin ay bibigay din para mailigtas niya ang espiritu at kaluluwa natin. Kaya siya nandyan agad sa tabi natin. Ang purpose niya is para gamutin yung puso mong sugatan. At iligtas tayo. At iligtas ang ating puso at kaluluwa kapag ito ay susunod na bibigay ng dahil sa sobrang kalungkutan na bigay ng pusong sawi natin. Amen? Kasi kapag sobrang broken hearted ka na, bibigay din yung espiritu natin at kaluluwa natin, bibigay din yan. Hindi makayanan. So, nandiyan ang Diyos. Kapag bumibigay na yung espiritu at kaluluwa natin, ayan, andiyan na to the rescue na ang Diyos. Ililigtas niya ang ating espiritu at kaluluwa. Ililigtas niya agad. Sabi dito, ang Panginoon malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. In English, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Kapag broken-hearted ka, nasaktan ang puso mo, masasaktan din yung espiritu at kaluluwa mo. Ngayon, inaantabayanan ng Diyos yan, baka bumigay yung espiritu at kaluluwa mo, baka bumigay, biglang mag-suicide. So yan, inaantabayanan na yan. So ililigtas tayo. Ililigtas niya ang ating espiritu at kaluluwa kapag to the extent na makaisip tayo ng suicide. To the extent na baka makapag-isip tayo ng kitlin ang sarili nating buhay because dahil sa nararamdaman natin na sakit ng puso natin sa pagiging broken hearted natin. Kaya pala malapit ang Diyos sa mga broken hearted nang dahil diyan. Para antabayanan itong espiritu at kaluluwa natin na baka bumigay, ay maagapan niya, mailigtas niya agad. Amen? So wala kang gagawin, kapatid, kundi kapag nakaramdam ka ng broken hearted, nakaramdam ka na naramdaman mo na wasak yung puso mo, nandyan lang ang Diyos, katabi natin, close siya sa atin, na may mga nakakaramdam ng pusong sawi, na kapag sawi ang puso mo, broken hearted ka, nandyan lang. Kausapin mo na agad ang Diyos,
para maagapan, para hindi lumala, lumala na pati espiritu at kaluluwa mo ay masasaktan din. Ano? So, anyway, nandyan naman ang Diyos, to the rescue naman agad siya. Pero wag na nating hintayin na ganun. Kapag katampil mo, broken hearted ka, ano? Grabing sawi, grabing pain, grabing sakit yung nararamdaman sa puso mo, ano? Kausapin mo ang Diyos, idol, kapatid, ano? Nandyan lang siya. Humarap ka sa pader. Mag-isa ka lang dyan sa kwarto mo. Humarap ka, kausapin mo, Panginoon ko, broken hearted ako. Broken na ang sakit-sakit ng nararamdaman ko sa puso ko ngayon. Pakilunasan po ako sa nararamdaman kong ito sa puso ko. Ganun lang, kausapin mo. Then, nandyan agad. Kasi ito, nasusulat. Meaning, ano ang purpose niya? At malapit siya sa mga broken hearted. Meaning, gagamutin niya agad. Kaya siya close para gamutin agad yung puso mo para hindi lumala at pati espiritu at kaluluwa mo ay masaktan din at bibigay din. Kaya kapag ka sa puso pa lang, kapag ka yung puso pa lang ang nararamdaman natin na sumasakit, kapag ka na broken heart tayo, inaantabayanan na yan ng Diyos. Kumbaga, pine-preempt niya na yan. Ginagamot niya na yan ang puso natin, kaya nandyan sa agad para magamot niya yung puso natin sawi, pusong sugatan, para kaya nagiging close siya, malapit siya para magamot agad niya yung pusong sugatan natin para hindi lumala na pati yung espiritu at kaluluwa natin ay bumangay din. Ano? Kasi nga kapag ka nasaktan ang puso, kapag ka nasaktan din ang espiritu at kaluluwa natin nang dahil diyan sa pusong sugatan natin, siyempre masasaktan din ang espiritu at kaluluwa natin, bibigay yan to the extent na mawawala na ng pag-asa ang espiritu natin. So yan yung extent na yan yung probability na yung iba ay nagpapakamatay. Ano? Kasi hindi na nakakayanan. Bumibigay na yung espiritu, kaya nagpapakamatay nang dahil sa sobrang sakit ng puso. Nang dahil sa sobrang karamdaman ng sakit ng puso. Wasak na wasak ang puso. So to the rescue agad ang Diyos, lumalapit agad siya sa may mga taong may pusong sugatan, sa mga broken hearted, para ma-preempt, mailigtas ang may pagsisising diwa, para mailigtas ang nagdadalamhating espiritu, para mailigtas ang nananaghoy na espiritu, nananaghoy na kaluluwa. So yan ang purpose ng Diyos, kaya siya close sa mga taong broken hearted. Amen. Okay, so I hope na naintindihan niyo po ang aking payak na pagtatanghal. Nawa ay naintindihan mo ang aking payak na explanation, payak na wisdom, payak na kaalaman. Inuulit ko po, ang aking kaalaman na ibinagahagi sa inyo ay kaalaman yan galing sa Diyos. Ibinigay po niya sa akin, ginawa niya akong instrumento papunta sa iyo. So ikaw kapatid, idol at kapanalig, magkaroon ka lang po ng gamustasang butil, gamustasang buto, gamustasang butil na pananampalataya. Maliit lang po yan, yung butil ng mustasa. Magkaroon ka lang po ng ganon. Magkaroon ka lang ng ganong butil ng mustasa na pananampalataya. Magkaroon ka lang ng ganong pananampalataya. Gabutil ng mustasa. Diba? Maliit lang yon. Mas maliit pa sa munggo. Diba? Magkaroon ka lang ng gabutil ng mustasa na pananampalataya. Sa narinig mo ngayon, oo, ikaw kapatid na bago ngayon, na bagong tungay sa channel ko nito, magkaroon ka lang ng gabutil na mustasa ng pananampalataya. Tsak yun.
answered prayer ka. Tsak yun. Kung pusong sugatan ka man ngayon, tsak yun. Magaling ka na. Amen? Okay, bago tayo magwakas, tayo ay manalangin muna. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin ang sa anumang uri ng karamdaman, lalo na yung mga pusong sugatan. Ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita, ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.